Pinuna ng Commission on Audit ang mahigit 5 bilyong pisong lugi ng gobyerno dahil sa paluging pagbebenta sa bigas ng National Food Authority o NFA noong 2019 hanggang 2023. Kinulang pa raw ng buffer stock ng bigas kahit hawak na ng NFA ang 9 bilyong pisong pondo pambili ng palay. Nakatutok si Maki Pulido. Sa report ng Commission on Audit noong 2019 hanggang 2023, paluging ibinenta ng National Food Authority ang mahigit 13 million bags ng bigas sa 25 pesos kada kilo sa halip na 33 pesos kada kilo. Higit 5 billion pesos ang lugi dyan ng gobyerno. Depensa noon ng NFA, maluluma na kasi ang bigas kaya kailangan ng maibenta. Puna ng COA, unang-una, hindi dapat nagbenta ang NFA dahil pinagbabawalan na ito ng Rice Tarification Law. Ikalawa, may mga ibinenta rin daw na bigas ang NFA na maganda pa ang kalidad. Sa panahong ito, sumipa ang presyo ng bigas sa higit 50 pesos per kilo. Inutos na ng Ombudsman noong nakaraang Marso ang 6-month suspension ng 139 na opisyal ng NFA dahil sa paluging pagbebenta ng bigas. Wala ka naman nakitang 30 pesos sa market. Kung retailer din sila, plus 3 or 4 pesos, retail price na yun eh. So dapat meron kang mabibiling 30 sa palengke, pero wala kang nakitang 30 nung mga panahon na yun. Ang mandato na ngayon ng NFA ay mag-imbak ng bigas para sa kalamidad at bumili ng palay mula sa mga local farmers. Pero sabi ng COA, noong 2023 kulang ang buffer stock ng NFA kahit nahawak na ng NFA ang 9 billion pesos na pambili ng 495,000 metric tons ng palay. Halos 1.5 billion pesos lang ang nagamit na pondo kaya kulang ng 84.16% ang buffer stock. Maaring hindi raw nakabili ang NFA dahil mas pinili ng mga magsasakang magbenta sa mga trader na nag-alok ng mas mahal na presyo. Pero sabi ng Sinag, maraming lugar sa bansa na mura ang bili ng mga trader. Doon dapat sila nag-intervene sa mga lugar na mababa ang bilihan sa ating mga farmers. Kung gawin daw yan ng NFA, hindi mababarat ng mga trader ang mga magsasaka. Parang price support, parang alalay lang yung agency to buy when the trader prices go below. Sabi ng NFA, kabilang sa dahilan ng pagbaba ng NFA procurement ay ang matinding kompetisyon at agresibong pagbili ng mga pribadong negosyante, problema sa kalidad ng ilang ani ng palay at mataas na presyo ng palay bunsod ng kakulangan ng supply, mataas na demand at ang export ban ng India sa non-basmati rice. Susundin daw ng NFA ang rekomendasyon ng COA at patuloy nilang pagsisikapan na mapanatili ang kinakailangang 300,000 metric tons na buffer stock ng bigas. Tungkol naman sa paluging pagbebenta ng bigas, may binabalangkas na raw ng mga alituntunin para rito na kanilang isasapinal sa susunod na NFA Council meeting. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.